Hello traders, hello friends, welcome again to my channel. I'm Coach J. And of course, as promised, let's continue our weekly forecast, this time for GBP USD and USD JPY. Okay, this is request na rin ng ating ibang mga subscribers. Alright, so for today, again, multi-time frame analysis tayo as well as sentiment analysis dahil syempre sumusunod tayo sa galaw ng mga big institutions. Kaya favorite ko talagang isama sa aking analysis yung COT report. Let's begin with GBP USD. Okay, dito sa monthly time frame, as you can see, ang price ay nag-bounce dito sa historical strong na demand area. Many times nagbabounce talaga ang price, umakyat siya kapag natatouch itong price niya. Dito nagkaroon lang ng false breakdown pero for many months, ayan. Okay, so just recently itong last November, no, nagkaroon ng massive move to the upside nung na-reach niya ulit itong area na to. Okay, and then another, ayan. So, talagang malakas itong demand level na ito. Okay, so here in the monthly, dahil naririto tayo sa may strong demand level or support area, bullish ang ating bias. Okay, let's move on to weekly time frame. Okay, so focus lang tayo dito sa current market structure. Okay, yan. Dito naman sa weekly, ayan. So, ang price ay nagkaroon na ng breakout. Ayan, kita nyo na nagkaroon na ng breakout dito sa previous support, and then ito nag-turn siya as resistance, tapos nagkaroon ng rejection to the downside, and finally, ngayon nga, last week nakakita na tayo ng very aggressive move to the upside. So, nag-print siya nitong bullish candlestick na to na talaga namang so very strong talaga yung mga buyers, no, dahil ang ganda naman ng quality na na-print nitong candlestick na to. Okay? So, even dito sa weekly ay bullish tayo. Okay? And we can also see na after this downtrend, okay, ayan. So, nagkakaroon na siya ng shift from downtrend to uptrend. Okay? So, iintayin na lang natin ngayon ay i-retest niya itong area ng resistance na to, and then dun tayo maghahanap ng ating buy opportunities. Okay? Ayan. Weekly is also uptrend. And then before we move down to the daily time frame, check na natin ang COT report ng GBP. Okay, so sa GBP, ayan, dito ulit ako sa Trading Stir. Again, ang Trading Stir or all currencies under this spot are traded against the US. So therefore, para na rin natin tinitignan ang GBP USD. Okay, ayan. Okay, so GBP USD, okay, ang long nila ay 48,674 while ang short nila ay 68,749. So, dito sa report nila ay bearish ang mga big institutions, no? However, nagbawas sila both sa long ng negative 3,103 and nagbawas din sa short na negative 4,841. Okay, same yung binawas pero mas malaki yung binawas nila sa short. Okay? So, unti-unti nang ang mga big institutions ay mukhang they are going back to the bearish side of GBP USD. Okay, so para mas ma-analyze natin ng maayos, yan, na-plot ko na siya dito sa aking monitoring na Excel. Okay, yan. So, from April 23
ang net positions ng mga big institutions ay negative 26,233 and yung last report nila ay negative 20,075. So mukha ngang ang mga big institutions ay magiging bullish na ulit kay GBP dahil unti-unti nang tumataas ang kanilang net positions. Okay? Although, syempre, pa tayo ganon ka ano talaga, no? Ka-sure. Dahil nga hindi pa nagdadagdag ang mga big institutions ng massive increase. So, last week lang, nakakita tayo nito. Ayan, nagdagdag sila ng 8,109, kaya lang last time nagbawas sila ng 3,103. Okay? Although kita natin na unti-unti nang nadagdagan ang mga net positions. Okay? So, even dito sa COT report ay quite bullish na sila. Okay? Yan. So, punta na tayo dito sa daily. Ayan. So, dito sa daily, mas kita yung structure ng GBP USD na talagang nagkaroon ng shift from downtrend to uptrend. Okay? Ayan. Ayan. So, kitang-kita yung kanyang structure na talagang nagkaroon dito ng inverted head and shoulders. Ayan. Okay? Tapos, ayun, boom, tumaas na siya. Okay? Alright. So, in order for us to trade, syempre baba tayo sa H4. Okay, ang alam lang natin, no, sa nakikita natin ngayon ay bullish si GBP USD dahil nagkaroon ng breakout dito sa previous resistance. So possible tinatest niya ngayon as support. Okay? So for ilang days nagba-bounce ang price kaya talagang mukhang malakas itong support area na to. All right? Let's check the H4. Ayan. So, here in the H4, okay, ang price curve is now sitting at this resistance. Kaya, ang gagawin natin dito ay i-observe natin siya by next week kung ano yung magiging price behavior ng price dito. Either, magkakaroon ba ng breakout, and pag niretest niya, doon tayo pwedeng mag-buy. Okay? Or possible din na magkaroon muna dito ng consolidation, okay? Kasi yung COT report ay wala pang additional longs na nangyari and wala rin naman additional shorts. So, big institutions ay parehas niyang binawasan, no? Yung kanilang long orders and short orders. So, may possibility siguro na magkaroon muna dito ng sideways or rotational na market condition, okay, bago siya magkaroon ng breakout or magkaroon ng breakdown. Okay? So, sa ngayon, hindi pa natin masasabi na sideways siya. Okay? Ayan, masasabi natin na sideways ang market if at least merong 2 touches. Oops, wag na yan. Ayan. Okay, dito naman meron ng ilang touches. Okay, so ito, pag ni-reject niya ulit itong resistance na to, ayan, so may possibility talaga na magkakaroon muna dito ng sideways. Okay? Ayan, unless proven otherwise. Yan. Okay, so ang gagawin na lang natin talaga ngayon ay to wait patiently kung ano yung gagawin ng price dito sa resistance na to, no? So, let us wait patiently by next week. I-monitor natin siya dahil nasa magandang location naman siya.
mahirap din muna na mag-sell. Okay? So, yung iba kasi magse-sell na dahil nasa resistance, pero ako hindi muna kasi very aggressive itong candlestick na to. So, hindi natin alam, baka mamaya bumulusok na yung GBP USD dahil alam naman natin na ang USD ay medyo weak, no? Kagaya nung na-explain ko sa inyo yesterday when we analyze the US dollar index as well as nagbasa tayo diba ng some fundamental news. Okay, so that's for GBP USD. Pwede nyo naman i-check by Monday sa 15 minutes. Ayan. Okay, so dito sa 15 minutes, silipin lang natin. Okay, so may possibility naman talaga na bumaba ang price temporary. Okay, and baka ito muna yung target natin kung gusto nyong mag-sell dito. Okay. Kasi meron diyang resistance of possible maging support. Okay? Yan. So, pag na-break siguro itong neckline kasi possible na double top yan. So, pag na-break niya yung neckline and then i-retest niya, pwede kayong pumasok. Tapos, ito muna yung TP1 nyo. Okay? Kasi hindi pa naman natin sure kung talagang sideways siya. Tapos, i-reach niya itong support level na na-identify natin sa daily. Alright, so that's for GBP USD. Now naman, let's move on to USD JPY. Dito sa monthly time frame ng USD JPY, very pa rin naman siya, no? Very bullish siya. Okay, obvious naman na talagang tumaas siya, nagkaroon siya ng series of higher highs and higher lows. Okay. Pero ngayon, mukhang nasa pullback stage siya. So, after ng breakout dito sa resistance level, okay, nagpo-pullback siya ngayon. Pero, wala pa naman any pattern na masasabi natin na magda-downtrend na siya, no? Kasi very bullish naman ang galaw niya. Here in the weekly time frame, itong previous resistance na to, okay, tinetest niya ngayon as support dahil nagkaroon na ng bounce, okay, last week. Kaya lang last week, medyo hindi maganda yung pinrint niya na candle dahil dito sa doji na to, no? So, may possibility na ang price ay mag-wiggle-wiggle lang dito sa area ng support and resistance nitong doji candle na to, no? Kasi kapag sinabing doji, indecisive candle yan, so neutral lang. Hindi pa natin alam kung sino yung magiging dominant, kung buyer ba or seller. So before we move on to the daily time frame, let's check also the COT report. Yan. Okay, so dito na tayo sa Excel file dahil na-plot ko naman na siya. Okay, dito sa commitment of traders for JPY, makikita natin din na from negative 179,919 last April 23 report na net position, bumaba yung kanilang net positions ng negative 126,182 dahil kita nyo naman nag-close na sila ng mga net shorts nila. Pero, ma-observe natin wala pa naman silang additional long orders. Meron 313 pero hindi naman ganun ka-significant. Okay? Therefore, mukhang for the coming days ay magkakaroon lang din ng sideways, especially nakakita tayo ng doji candlestick. Okay? Ayan. So, ako, normally, pag may nakita akong ganyan, hihintayin ko na lang kung either
magkaroon ng breakout ba dito sa doji na to, or magkaroon ng breakdown at magkaroon ng deeper pullback. Okay, especially dahil nga weaker ang US dollar. Alright? Yan. So, sa ngayon, ito lang yung nakikita natin. Siyempre, hindi tayo dapat mag-assume dito sa market. Kailangan reactive tayo. Okay, hindi common nakita natin na very aggressive yung move niya to the upside. Hindi siya na magkakaroon ng pullback. So, remember, ang price moves in wave. Okay? So, ganyan ang kanyang move. So, anytime talaga, pwede siyang magkaroon ng pullback. Pwedeng simple pullback lang or pwede naman na complex pullback. Okay? Pwede rin magkaroon ng deeper pullback. Okay? Yan. Okay. Let's move down to the daily time frame. Okay. Yung ginagawa ng price ngayon, possible talaga na magkaroon lang din dito ng sideways na move. Okay? Ayan. So, sa ngayon, medyo hindi ganun kaganda. Hindi ganun kaganda ang trend for USD JPY since parehas din kasi silang risk of medyo tricky mag-trade, okay? Pag ganito yung market condition kay USD JPY, okay? Pero if gusto niyo naman ng if magde-day trade lang naman kayo, mga quick trade, siguro pwede kayong pumunta ng 15 minutes. Tingnan natin, i-check natin ng 15 minutes, okay? Yan. Okay, so dito sa 15 minutes, meron ditong double top. Okay? Tapos, nagkaroon na ng breakout dito sa double top na to. Ayan. Kita natin yung breakout niya. Okay? And ngayon nga, no, tinetest niya itong neckline. Okay? Yan. So, pwede nating sabayan itong move niya to the downside. Okay? So, just always follow your risk management. Okay? Pero sa ngayon kasi, nagko-consolidate din siya. Ayan, hintayin pa natin na magkaroon pa dito ng additional bearish candle para talagang masigurado natin na ina-accept niya yung meron ng price acceptance, okay, to the downside. Yan. Pero sa ngayon kasi halos hindi pa niya na-break itong previous support na to. Okay, sa ngayon kasi although bearish candlestick to, kaya lang wala pa naman talagang breakdown dahil kapantay pa rin naman niya itong previous candles na to. So ako mas gusto ko talaga na breakdown, and then pag niretest yan, saka tayo mag-sell. Okay? Ilang pips yan if ever? Ayan, siguro nasa 30 pips din, which is okay na okay yun for day trader, no? Yan. So, that's it for USD JPY. I hope marami ulit kayong natutunan, and see you again for my next video. Bye-bye!